Gandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang ikatlong bahagi ng maikling kwentong Ang Munting Bariles. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa maikling kwentong Ang Munting Bariles. Isang araw, nang muli siyang dumalaw ay pinagkiskis na naman niya ang kanyang mga palad tulad noong una niyang banggitin ang kanyang suwestyon patungkol sa lupa. Pagkatapos ng ilang karaniwang batian ay kanyang sinabi, "Bakit hindi man lang kayo dumaraan sa aking tahanan kapag kayo'y nasa Spreeville?" Nag-uusapan tuloy tayo ng mga tao, ang akala nila ay magkagalit tayo. Alam nyo, walang mawawala sa inyo kung pupunta kayo dahil hindi ko naman kayo pagbabayarin ng hapunan. Sa halip, ikatutuwa kong makita kayo sa aking tahanan. Hindi na kinailangang ulitin ni Chikot ang paanyaya kay Nanay Magloire. Kinabukasan din, pagkatapos mamalengke ng matanda ay sinabihan niya ang kanyang kutserong dalhin siya sa bahay ni Chikot, ang matanda, para maghapunan. Tuwang-tuwa siyang sinalubong ni Chikot at binigyan ng isang masaganang hapunang laan para sa mariringal na bisita. Naghanda siya ng inihaw na manok, pata ng tupa, bacon at repolyo. Palit, halos hindi ito ginalaw ng matandang babae. Hindi talaga siya malakas kumain at ang karaniwang kinakain lang niya ay konting sabaw at kapirasong tinapay na may mantekilya. Dismaya si Chikot kaya't pinilit niyang matandang kumain pa subalit tumanggi na ito. Hindi rin niya tinanggap ang inaalok na kape kaya tinanong siya ni Chikot. "Siguro naman hindi mo tatanggihan ng konting patak ng alak?" Diyan ay maaaring hindi ako tumanggi. Kaya agad sumigaw si Chikot sa kanyang utusan. "Sali, dalhin mo rito ang pinakamasarap nating alak. Yung espesyal, yung alam mo na." Lumabas ang utusan. Dala-dala ang isang mahabang bote ng alak na napalalamutian ng papel na dahon ng ubas at saka pinuno nito ang 2 kupita. "Tikman mo ang isang yan. Tiyak na masasabi mong first class iyan." Unti-unting sinimsim ng matandang babae ang alak upang magtagal ang masarap na lasa sa kanyang labi. Ang maubos ay kanyang sinabi, "Napakasarap! First class nga ang alak na iyan." Pagkarinig sa sinabi ng matanda, ay agad pinuno uli ni Chikot ang kupita nito. Gusto pa sanang tumutol ng matanda, subalit huli na. Unti-unti niya uling ininom ang pangalawang kupita ng alak tulad ng ginawa niya sa una. Muling naglagay si Chikot at upang makumbinsi siya ay sinabi, "Ang alak na ito'y sing-swabe ng gatas." Nakaubos ako nito ng mula 10 hanggang 12 kupita araw-araw nang walang masamang epekto sa akin. Bumaba lang ito tulad ng asukal at hindi kailanman napupunta sa ulo. Tila nga sa dila pa lang ay naglalaho na ito. Ito na siguro ang pinakamabuting inumin para sa tulad mo. Dahil sa narinig, ay kinuhang muli ng matanda ang kupitang puno ng alak mula kay Chikot. Talaga namang nagustuhan niya ang lasa ng alak, subalit sa pagkakataong ito'y kalahati na lang ang laman ng kupita ang naubos niya. At si Chikot, tila naging labis na mapagbigay ay nagsabing, "Tingin ko'y labis ninyong nagustuhan ng alak kaya naman pababaunan ko po kayo ng isang bote nito upang ipakitang tayong dalawa ay mabuting magkaibigan." Kaya naman sa kanyang pag-uwi ay daladala niya ang isang bote. Makikitang siya ay labis na nasisiyahan sa epekto ng kanyang nainom. Kinabukasay, muling dumalaw sa bukid ng matanda si Chikot, daladala niya ang isang munting bariles ng alak na may nakasabit pang munting bakal sa palibot. Pinilit niyang tikman nila ito upang matiyak niyang ito rin ang masarap na alak na kanilang pinagsaluhan ng sinundaang gabi. Kapwa sila nakainom uli ng 3 baso ng alak. Pagkatapos nito'y nagpaalam na si Chikot, subalit bago siya umalis ay sinabi niya muna ito.
Kapag naubos nyo na ang laman ng munting bariles na ito'y, magpasabi lang kayo sa akin. Huwag kayong mahihiya. Kung mas mabilis ninyo itong maubos ay mas matutuwa pa ako. Pagkalipas ng 4 na araw ay muling dumalaw si Chikot. Dinatnan niya ang matandang nasa labas ng bahay at nagpuputol ng tinapay para sa kanyang sabaw. Sa bahaging ito, saglit ko munang puputulin ang maikling kwentong ang munting bariles. Huwag mag-alala dahil agad naman akong mag-upload ng ika-4 na bahagi ng maikling kwentong ang munting bariles. Ang link na ito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayong magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Ikatlong bahagi ng maikling kwentong ang munting bariles. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi ngayong araw. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!